Okay? Sige po, yumuko tayo at pumikit. Manalangin tayo. Panginoon, marami pong salamat sa iyong mga salita. At hinihiling namin, kausapin mo kami, pagpalain mo po kami, at magbunga ang mga salita niyong ito sa buhay namin. Thank you, Lord. In Jesus' name, amen at amen. Pakitingnan po ulit yung katabi po at pakibati ng Happy New Year. Ano ba ang sinasabi natin dito? Mas happy ka pag marunong kang mag-no. Right? Anong ibig sabihin? Kasi may mga bagay na ayaw naman talaga ng Diyos sa atin, kaya lang tayo ang kukulit natin, di ba? At yun pa mismo ang ginagawa natin sa buhay. Ayaw ng Diyos, nagwo-worry ka, sabi niya, do not worry. And yet, tayo mahilig mag-worry. Di ba? Ayaw ng Diyos, natatakot tayo, nabubuhay naman tayo sa takot. So, ibig sabihin, may mga bagay talaga na piliin natin, desisyonan natin kung gusto natin na mas maging masaya ang ating buhay at ang ating taon. Nako, let us say no to several things. At nung mga nakaraang linggo nga, pinag-usapan nga po natin, ano ba yung mga ino-no natin. At pinag-usapan natin ito sa pamagitan ng Genesis, yung mga character, yung mga pangunahing character sa Biblia, sa Old Testament. Inumpisahan natin kay Abraham. Sige nga, review tayo. Ano ang una nating natutunan kay Abraham? Not by sight. Yan, not by sight. Sino ang anak ni Abraham? Si Isaac. At si Isaac po, ano ang natutunan natin? Not by fright. Huwag kang mabuhay sa takot. Si Isaac may anak. Ano ang pangalan? Si Jacob. At ano ang natutunan natin? Not by might. Okay. Ngayon po, ang susunod na pag-uusapan naman natin, anak naman ni Jacob. O, hulaan ninyo kung sino. 12 lang naman yan. Sino kaya? No? Of course, ang pinakabida, pinakapangunahin na karakter sa mga anak ni Jacob, kung Genesis ang pag-uusapan, ay walang iba kundi si Joseph. O kaya binansagan din na Joseph the Dreamer. At gusto ko pong tignan natin ang Genesis 37:12 hanggang sa mga sumusunod. Sabayan niyo po akong magbasa. Isang araw, nasa Shechem ang mga kapatid ni Jose at pinapastol doon ang kawan ng kanilang ama. Ito na po yung magkakapatid, mga anak ni Jacob. Verse 13, sinabi ni Israel kay Jose, gumayak ka at sumunod ka sa iyong mga kapatid. Opo, tugon ni Jose. Next verse, sinabi pa ng kanyang ama, tignan mo kung sila'y nasa mabuting kalagayan pagkatapos bumalik ka agad at nang malaman ko. Lumakad nga si Jose mula sa libis ng Hebron at nakarating sa Shechem. No? Mula libis, nakarating siya sa Shechem Avenue. No? Sa kanyang paglalakad, nakita siya ng isang lalaki at tinanong kung anong hinahanap niya. Verse 16, hinahanap ko po ang aking mga kapatid na nagpapastol ng aming kawan. Sagot niya, saan ko po kaya sila makikita? Alam niyo po, may kalukuhan itong mga kapatid ni Joseph. No? At ito nga po, may bisyo pa sila. Makikita niyo po dyan. No? Sinabi ng lalaki, umalis na sila at ang dinig ko'y pumunta sila sa dotahan. No? So, mahiling magdota itong magkakapatid na to. No? Sumunod si Jose at natagpuan nga roon ang mga kapatid. Ayan. No? So, ito po yung background po niyan. Ang mga magkakapatid po na to, galit kay Jose. Bakit? Kasi dahil po sa kanyang mga panaginip, mamaya titignan natin, at the same time, kasi nga po talagang nagseselos sila dahil sa special na pagtingin ng kanilang tatay sa kanya. No? So, galit yung mga magkakapatid. Ito na, verse 18. Sabi po, malayo pa'y natanaw na siya ng mga ito. Nagkaisa silang patayin siya. Verse 19, sinabi nila, ayan na ang mahilig managinip. No? Tingnan nyo ngayon katabi nyo kung mukhang mahilig managinip o mukhang mahilig matulog. O kung mahilig matulog, huwag nyong gawin dito, ha? So, tapos ano raw? Verse 20, patayin natin siya at ihulog sa balon at sabihin siya ay sinila ng mabangis na hayop. Tingnan natin ngayon kung ano ang mangyayari sa kanyang mga panaginip. Verse 21, narinig ito ni Ruben at binalak niyang iligtas si Jose. Sabi niya, huwag na lang natin siyang patayin. No? Huwag na sa atin siyang pagbuhatan ng kamay. Verse 22, at itulog talaga.
ihulog na lamang natin sa balon. Sinabi niya ito sapagkat ang balak niya ay iligtas ang kapatid at dalhin ito sa kanyang ama. Verse 23, sabayan niyo nga po ako. Paglapit ni Jose, hinubad nila ang mahabang damit nito na may manggas, yun nga po na ibinigay ng tatay. Tapos po, verse 24, at inihulog sa isang tuyong balon. Ang pag-usapan po natin ngayon, pinamagatang not by plight. Pakisabi ng malakas, plight. Ano po ba ang ibig sabihin ng plight? Sa dictionary po, ang plight ay an unfortunate, difficult, or precarious situation. Pag sinabing precarious, alanganin, wala kang kasiguruhan, mga mahirap na kalagayan. So pag sinabi pong plight, ito po ay sa Tagalog, simpleng Tagalog nito, kalagayan sa buhay. Pero normally, kalagayan sa buhay na pangit. Mga masama, mga mahirap na kalagayan. Kaya nga meron tayong tinatawag na, di ba, minsan babasa nyo, the plight of the poor. Ang kalagayan ng mga mahihirap, no? At yung plight, ang ibig sabihin po niyan ay yun pong sari-saring sitwasyon ng ating buhay na mahirap, na pangit, na hangga't maaari ayaw natin doon, kaso nga dumarating talaga sa buhay. So kung mayroong yung mga plight na yan ay sa iba-iba ikinakabit. Halimbawa, the plight of the drug addict, no? The plight of a broken family. The plight of victims of tragedies, of flood, mga ganyan. Ano po? The plight of sickness. Ibig pong sabihin, ito po ay mga mahirap na mga kalagayan. Ngayon, bakit natin po sinasabing not by plight? Kasi po, kung mayroon tayong masamang kalagayan, pangit na kalagayan, o pinagdadaanan na normal naman talaga sa buhay, pakitingnan nga muna katabi, pakisabihan normal yon. Come on. Bahagi ng buhay. May pinagdadaanan tayo na hindi maganda. Tama po ba? O ngayon, bahagi talaga ng buhay yan, nangyayari yan, pero nasa iyo kung mabubuhay ka ayon sa sitwasyon na yon o ayon sa salita ng Diyos. Kasi ganito yan, kung you live by plight, you live according to your negative circumstances, ang mangyayari sa iyo ay pwede kang mabuhay na may takot, mabuhay na wala ng pangarap, mabuhay na depressed, mabuhay na pabiktima, mabuhay na galit sa mundo, mabuhay na insecure, mabuhay na parang wala nang mangyayari at basta tanggapin na lamang po natin yon. O kaya mabuhay na lang tayo ayon sa negative effect nito sa buhay natin. Kaya nga, ang dapat palang mangyari is that we live not by plight, but by plot. Pakisabi ng malakas, plot. Malakas na yon? Okay, pakisabi ng malakas, not by plight, but by plot. Anong ibig sabihin naman nun? Pag sinabing plot, ganito, no? Ang plot kasi, sa mga paggawa na pagsusulat ng mga kwento, ay mayroong umpisa yan, siyempre, normally yung setup. Tapos, magkakaroon po ng crisis, di ba? Magkakaroon ng mabigat o pangit na sitwasyon. Tapos po, magkakaroon ng climax. Tapos po, magkakaroon ng resolution. Di ba? Ganun po yung mga plot. And we have to understand na tayo po, ang buhay natin ay parang isang mahabang kwento. Amen? Pero ang maganda po rito, ang Diyos ang may hawak ng buhay natin at ang Diyos patuloy na kumikilos sa mga buhay po natin. Maliwanag po ba, mga kapatid? Itong si Joseph, makikita nyo, dito nag-umpisa yung kanyang plight. Ano yon? Nung nagalit sa kanya yung kanyang mga kapatid at siya po ay ihulog sa balon. Pero babasahin po ninyo ang mga susunod na mga chapter ay ang ganda ng plot ng buhay niya. Bakit? Kasi ang Diyos ang author pala nito. Amen po ba? Ibig sabihin, ay pwede palang mabuhay na may pag-asa. Pwede palang mabuhay na may joy, na mayroong peace, na mayroong pangarap. Pwede palang mabuhay na nagtatagumpay, nang mayroon pang magandang mangyayari kahit gaano kapangit ang sitwasyon. If you learn not to live by plight. Kaya po pag-usapan natin ito. 3 bagay tungkol sa kwento ni Joseph ang matututunan po natin, itinuturo ng Diyos sa atin. Number 1, we live not by plight because of God's presence. Pakisabi po na malakas, God's presence. Kasama natin si Lord. Amen po ba?
pag tinanggap mo na ang Panginoon, sumasampalataya ka sa Panginoong Hesus, sumusunod ka sa Kanya, tandaan mo po, ang sabi ng Panginoon, di kita iiwan, di kita pababayaan. Nasa iyo si Lord. At lalo na kung naglilingkod ka, lalo na kung sumusunod ka sa Kanya, hindi ka man perfect, pero alam ng Panginoon, yung puso mo, talagang lumalapit ka sa Kanya. At alam po ninyo, isang bagay na pwede nating panghawakan talaga yan, hindi ako iiwan ng Diyos. Hindi ako pababayaan ng Panginoon. Tignan po ninyo, itong kwento ni Joseph, Genesis 39, verse 2 to 3, pansinin po ninyo ito. Andun nga po siya sa balon. Tapos tama-tama, may dumaan na mga negosyante, pupunta ng Egypt. Kasi po walang tricycle, so nag-Egypt sila. No? Magigits nyo rin yan balang araw. No? So, papunta ng Egypt. Tapos, sabi nila, ayan, wag na lang natin patayin. Sabi ni Judah, yung isang kuya, no? Wag na lang natin patayin, ibenta na lang natin, may pakinabang pa. Ibinenta nga si Joseph. At pagdating naman sa Egypt, siya po ay ibinenta ulit doon sa isang Egyptian, sa isang military man. At ano po, ang ginawa sa kanya, siya po ay naging isang alipin. So, tingnan niyo po yung kanyang plight, ha? Siya po ay galing sa balon, tapos siya po ay naging alipin. Pero tingnan niyo po ito. Pakibasa ng malakas. Verse 2, the Lord was with Joseph. Ano po sabi? Verse 2, the Lord was with Joseph and he became a successful man and he was in the house of his Egyptian master. Verse 3, tingnan niyo po ito ulit. His master, si Potiphar ang pangalan, saw that the Lord was with him and that the Lord caused all that he did to succeed in his hands. Ano ang nakita rin ni Potiphar? The Lord was with him. Sumasa kanya ang Diyos. Nasa kanya ang presensya ng Diyos kahit sa kanyang pagiging alipin. Ngayon, hindi po natapos dyan ang kwento. Itong si Potiphar, mayroon pong asawa. Ang pangalan, Mrs. Potiphar. No? At si Donya, ito pong si Donya, nakita niya si Joseph, ang pogi, batang-bata, nagkagusto siya ngayon kay Joseph. So tinutokso niya si Joseph. Sabi ni Joseph, hindi kita type. No? Sabi niya gano'n. Ito pong si Donya Potiphar, hindi dahil sa hindi niya type. Takot siya sa Diyos, ayaw niya magkasala. No? Itong si Donya Potiphar naman, nagalit. At dahil po dyan, ay pinagbintangan niya si Joseph. Sabi niya, itong Hebreyong ito, pinagtangkaan akong rapin. Sabi niya, nalaman niyo ng asawa, nagalit siyempre yung asama, pinakulong ngayon itong si Joseph. Pagdating sa kulungan, tingnan niyo po alipin, tapos naging preso. Ngayon, pagdating po ulit sa kulungan, tingnan niyo po verse 21 hanggang verse 23, the same chapter. But the Lord was with Joseph and showed him steadfast love and gave him favor in the sight of the keeper of the prison. Sabi sa verse 22, pinagkatiwalaan siya. Tingnan nyo na lang po ulit yung verse 23. Sabi sa verse 23 po ulit, tingnan nyo kung anong inulit na salita. Verse 23, the keeper of the prison paid no attention to anything that was in Joseph's charge. Ano raw po ulit? Come on. Because the Lord was with him. Kasi sumasa kanya ang Diyos. Tingnan niyo pong mabuti, ha mga kapatid. No, ito pong sa isang chapter, actually, ang pinakamadilim na kabanata sa buhay ni Jose ay ito pong chapter 39 na nag-uumpisa sa chapter 37. Ito po yung naging alipin pa, naging preso pa, pero pansinin ninyo sa chapter na yan, 4 na beses binanggit yung salitang the Lord was with him or the Lord was with Joseph. Pagkatapos po niyan, chapter 40, papaganda na yung chapter sa mga susunod na mga chapter. Na-discover siya ng hari, ng Pharaoh, ng Egypt. Pinrumot siya, naging pinakapangalawang, pinakamakapangyarihan sa buong bansa at napromote na po siya. Pero ito po mapapansin ninyo, hindi na binanggit ulit yung salitang the Lord was with Joseph
sa mga sumunod na mga chapter. Nung papabuti na yung kanyang kalagayan, hindi na sinabing the Lord was with Joseph. Nung nangungulo na siya, sikat na siya, napaka-powerful na niya, ang sarap na ng buhay niya, hindi na sinabing the Lord was with Joseph. Nung finally, nakita niya ulit yung kanyang tatay, nagkaroon ng reunion silang magkakapatid, at ang saya-saya niya, siyempre, hindi na sinabing the Lord was with Joseph. Bakit po? Dahil ba sa hindi na siya sinamahan ng Diyos nung magagandang panahon ng buhay niya? Hindi po. Lahat ng panahon ng buhay niya, kasama niya ang Diyos. Lahat ng panahon ng buhay natin, kinasa baba tayo, nasa taas tayo, kailangan kasama natin ang Diyos. Lahat ng panahon ng buhay natin, may sakit o malusog tayo, nananagana tayo o naghihirap tayo, kasama natin ang Diyos. Pero bakit dito, sa pinakamadilim na chapter, dun sinabi, the Lord was with Joseph. Kasi po sa mga panahon na maganda ang buhay natin, sa totoo lang, hindi natin kinu-question kung sumasa atin ang Panginoon. Di ba? Pag masarap ang buhay mo, pinagpapala ka, matik na yan. Alam mo, ang bait ni Lord, kasama ko ang Panginoon. Di ba? Pag umaasenso ka, sinasamahan ako ng Panginoon. Pag chill ka lang sa buhay, pag namamasyal-masyal ka lang, no, sa HK, sa UK, at kung saan-saan pa, di ba? Parang madaling sabihin, madaling paniwalaan, na kasama ko ang Diyos, hindi ako iniiwan ng Diyos. Pero kailan mo higit na dapat malaman, kailangan i-emphasize, kailangan paulit-ulit na sabihin sa iyo at dapat paniwalaan mo na sumasayo ang Diyos at andyan ang presensya lagi ng Diyos. Yun ay kapag may mga pinagdadaanan ka. Yun ay pag may mga problema ka. Yun ay pag nahihirapan ka. Pag andun ka sa mga plight na ganon ng iyong buhay, doon mo higit na dapat marinig at dapat paniwalaan, the Lord is with you. Amen? Ano po ba ang ginawa ng presensya ng Panginoon? The presence of God strengthens us. Alam nyo, pag anumang mga kalagayan natin, pagkasama natin ang Panginoon, siya nagpapalakas sa atin. Amen ba? Si Joseph, pinalakas ng presensya ng Diyos. Kaya nga hindi siya nega sa buhay, hindi siya pabiktima, hindi siya tumigil sa pamumuhay ng mabuti. Bakit? Kasi pinalakas siya ng Panginoon. Hindi lang yon. The presence of God supports us. Sinusuportahan tayo. Kaya nga sabi dito, whatever He did, the Lord made it succeed. Nagtagumpay siya. Bakit? Kasi kumikilos ang Panginoon. Sinusuportahan siya ng Panginoon. Ibig sabihin, ay kahit pala sa gitna ng pangit na sitwasyon, kahit pala sa parang ang labo ng sitwasyon ko, kahit pala parang wala na akong pag-asa sa buhay, ay sumusuporta pa rin pala ang Diyos sa akin. Ibig sabihin, hindi lang ako hanggang dito. Marami pa ang gagawin ang Panginoon sa buhay ko. Amen? Kaya nga po, we live not by plight because of His presence. Pakisabi ng malakas, God's presence. Number 2, we live not by plight because of God's plan. Pakisabi ng malakas, plan. Naniniwala ba kayo, mahal kayo ni Lord? At may plano siya sa buhay ninyo? Come on. Di ba? Alam niyo po, dapat maintindihan natin na mayroon tayong tatay at mayroon siyang magandang plano sa buhay po natin. At yun, maliwanag naman, di ba? Sa umpisa, nakita natin, may mga plano talaga ang Panginoon kay Joseph. Kaya lang, mukhang habang binabasa mo yung kwento, parang papasama yung sitwasyon. Alam niyo, madaling questionin ang plano ng Diyos pag sumasama ang panahon ng buhay natin. Right? Pero tingnan nyo ang nangyari dito. Genesis 37 verse 5 to 8. Basahin po natin ito. Ito po yung una, bago pa man siya ibenta ng kanyang mga kapatid. Ito po yung isang dahilan ng kanilang matinding galit sa kanya. Minsan, nanaginip si Jose. At lalong namuhi ang mga kapatid niya nang ito'y ikwento niya sa kanila. Bakit naman kasi kinuwento pa? No? Siguro nga kabataan, alam mo yung excited lang na panaginipan niya, basta kinwento lang niya, hindi siya considerate muna agad kasi nga bata pa. Ito po, sabi, ano ang napanaginipan niya? Sabi ni Jose, napanaginipan ko na tayo'y nasa bukid at nagbibigkis ng trigo. Parang palay, parang ganun din itsura. No? Tumayo ang aking binigkis at yumukod sa paligid dito ang inyong mga binigkis. Natural, ano ang ibig sabihin nun? Di ba, tingnan nyo po, verse 7, ano ang reaction? Verse 8, ano ang ibig mong
ano ang ibig mo bang sabihin? Ay maghahari kami ka sa amin? No? Sabi, tanong nila, at lalo silang nagalit kay Jose. No? Alam niyo po, yun pong panaginip na yon ay actually ipinadaan ng Panginoon sa kanyang panaginip pero plano ng Diyos sa kanya. At minsan po, ang Panginoon, actually madalas, ang Panginoon, mayroon siyang gustong gawin sa buhay natin, pero pinapadaan niya sa pamamagitan ng ating mga pangarap sa buhay. Minsan literal na napanaginipan, pero minsan naman po, gising ka pero binigyan ka ng pangarap ng Diyos. Bakit? Kasi alam niyo po, pag may plano ang Diyos, minsan ginagawa niya munang pangarap sa'yo. Ngayon, di ko po sinasabi na lahat ng pinapangarap natin ay plano ng Diyos para sa atin. Pero may mga pangarap tayo na yun pala talaga. Kaya inilagay ng Diyos yan sa isip mo at puso mo kasi yun ang gusto niyang mangyari sa'yo. Kaya lang, pag nga andyan ka sa mga negative circumstances ng buhay, pwede pong kalimutan na lang ang pangarap. Di ba? Mangangarap ka makatapos ang pag-aaral, di ka nga maka-enroll, wala nga pang tuition. Di ba? So parang mahirap ng mangarap. Right? Mangangarap ka pa ng magandang buhay samantalang ganito yung iyong sitwasyon ngayon. Alam niyo po, pwedeng makapigil talaga ng pangarap kagaya ni Jose. O nga, isipin mo nga naman, napanaginipan niya yung mga kapatid niya. Di ba, yumuyukod. Pero, ngayon nga, wala na siya sa piling ng mga kapatid niya. Paano pang matutupad yun? Di ba? Tapos, instead nga na ma-promote siya, naging alipin pa siya. Paano pang mangyaya? Paano pa siyang igagalang ng mga kapatid niya? Tapos, naging preso pa. Makalabas man siya, ex-convict pa. Di ba? O so parang, paano pang mangyayari? Parang malabo talaga. Right? Pero pag ang Diyos may plano sa buhay natin at inilagay niya ang pangarap sa buhay natin, tutuparin yan ng Panginoon. Tutulungan ka ng Panginoon para sa katuparan yan. Amen? Tingnan nyo, paanong natupad? Genesis 42, verse 6 to 9. Basahin natin ito. Bilang gobernador ng Ehipto, iba na, di ba? Basahin nyo na lang po yung ibang mga pangyayari. Kaya nga sabi ko nga, basahin po natin ang aklat ng Genesis. So, yung ibang may mga nilaktawan tayong mga verses kasi nga po mahaba yung kwento at utang na loob, huwag nyo nang iasa sa akin lahat ng kwento. Basahin nyo naman. No? Okay? So, sabi po dito, bilang gobernador ng Ehipto, si Jose ang nagbebenta ng pagkain sa mga tao. Ano ba ang nangyari dyan? Kasi nga po, yun pong panahon na yon habang siya nakapreso, ay nanaginip ang Pero at siya lang naka-interpret. Na panaginipan mayroong matinding taggutom at dahil po dyan, nung ma-interpret niya, naihanda ang mga tao, ang buong Egypt sa taggutom na to at mayroon silang napakaraming ipon, pinagkatiwalaan din siya para nga po siya ang maging second in command sa buong kaharian ng Egypt. At dahil po ang taggutom ay umabot sa iba-ibang bansa, yung mga ibang lahi pumupunta sa Egypt para po makabili ng pagkain. Ito na, no? Kaya sa kanya pumunta ang kanyang mga kapatid. So mga nasa Kanaan, pumasok ng Egypt. Tapos paglapit ng mga ito, sila'y yumukod sa kanyang harapan. Verse 7. Sabayan niyo po ako. Nakilala agad ni Jose ang mga kapatid niya, ngunit hindi siya nagpahalata. O siyempre, kilala niya, pero siya hindi na nila makilala kasi nga, formang Egyptian na siya. No? At tapos po, tinanong niya sila, of course, may interpreter, no? Taga saan kayo? Mabagsik niyang tanong. Binabagsikan pa niya. No? Kasi nagdadrama pa siya dyan. No? Tapos po, taga Kanaan po, naparito po kami upang bumili ng pagkain. Tugon nila. Verse 8. Nakilala nga ni Jose ang kanyang mga kapatid, ngunit hindi siya namukhaan ng mga ito. Verse 9, sabayin niyo po ako, naalala niya ang kanyang mga panaginip tungkol sa kanila. Kaya't sinabi niya, kayo'y mga espiya at naparito kayo upang makita ang kahinaan ng aming bansa. Hindi ba? Pansinin niyo po yung unang bahagi. No? Sabi niya, naalala niya ang kanyang mga panaginip. Come on, natupad po ba? Natupad po ba?
Ano ba ang pinakapuso ng panaginip na to? Na siya itataas ng Diyos. At naalala niya, yun na panaginipan niyang itataas siya ng Diyos, hindi para ibaba yung kanyang mga kapatid, kundi yung katotohanan na itataas siya ng Diyos. Ang dami nangyari na parang malabo nang matupad ang panaginip na to, pero bandang huli, pinatunayan ng Diyos na galing sa kanya yon at natupad ang panaginip na ito. Bakit? Kasi pag ang Diyos nagbigay ng dreams, tutulungan kanya na mapulfill ang dreams na iyan. Amen, mga kapatid. Alam niyo, mayroong nagsabi na what you saw is permanent, what you see is temporary. What you saw is more important than what you see. Mas mahalaga ang nakita mo kaysa sa nakikita mo. Ano ang ibig sabihin? Yung what you saw, ibig sabihin, yung pinangarap mo, yung vision na binigay sa'yo, yung dream na binigay sa'yo, nung Panginoon dati, no? Ito yung nakita mo, ay mas mahalaga at mas permanente kaysa sa kasalukuyang nakikita mo sa buhay mo. What you saw is permanent. What you see right now, kahit gaano kapangit yan, is temporary kasi hindi pa tapos ang Diyos sa buhay mo. May ginagawa ang Panginoon sa buhay mo. Amen? Naniniwala po ba kayo? Hindi pa talaga tapos si Lord. Naniniwala ba kayo? May ginagawa pa ang Panginoon sa buhay natin. Right? At ganun po ang Panginoon. Kumikilos siya, tinutulungan niya tayo para sa katuparan ng mga plano niya sa buhay natin. At pag sinabing katuparan ng plano, alam niyo ganito yan. Kasama po talaga sa eksena, kasama sa takbo ng buhay at sa kwento yung mga kontrabida. Yun ang realidad. Talagang may kontrabida. Di ba? Imagine niyo kung walang kontrabida, makakarating ba si Joseph sa ganyan? Kung hindi siya binenta ng kanyang mga kapatid, magiging pinakamataas na opisyal ba siya? Prime Minister ng Egypt? Hindi, right? Kung hindi siya tinukso ni Mrs. Potiphar at kung hindi siya pinagbintangan na rapist, tingin ninyo makukulong siya? Hindi rin. At kung hindi siya nakulong o hindi siya makukonek, hindi niya makikilala ang hari. Maliwanag ba? May papel pala yung mga kontrabida. Pagkitingnan yung katabi, pag-isibihan, kaya pala, no? Na-appreciate na kita. Alam ko na lugar mo sa buhay ko, no? Hindi. Alam niyo po, ganun talaga, no? Hindi lamang sa pagbabago. Listen, hindi lang yan sa pagbabago ng kwento ng buhay natin. Pati pagbabago ng pagkatao natin. Pati pagbabago ng ugali natin. Gumagamit talaga si Lord ng mga kontrabida. Amen? So part po pala talaga yon. Pero hindi lang kontrabida, no? Kasama pati mga extra. Hello? Pati yung mga extra dito. Tingnan nyo po ang Genesis 40, 20 to 22. Tingnan nyo po ito. Ang ikatlong araw ay kaarawan ng Pero, ng Paraon. At naganda siya ng isang salo-salo para sa kanyang mga kagawad. Iniharap niya sa mga panauhin ang tagapangasiwa ng inumin at ang punong panadero. Sa English, yung cupbearer saka chief baker. Ano ang background nito? Ganito po muna, Itong dalawang ito nakulong. Nagalit sa kanila ang Pero, nakulong sila. Tapos habang sila nasa kulungan, naginip sila. At yung kanilang panaginip ay inalala nila nung ibig sabihin nung pinoproblema nila. Tapos ininterpret ni Joseph. Ang sabi ni Joseph doon sa cupbearer, pag sinabing cupbearer po, ito yung yung in charge sa inumin ng mahal na hari. At ibig sabihin, sinisigurado niyang safe. Kung may lason man yan, ang isang ginagawa po ng cupbearer, ito yung wine na ibibigay sa hari, titikman niya muna para kung may lason siya ang patay. So ganun yung cupbearer. Ibig sabihin, lagi siyang humaharap sa hari. Yung po namang chief baker, panadero, ano kayang ginagawa ng panadero? Hindi ko rin alam Basta, no? So anyway, nanaginip din. O ngayon, ang interpretasyon ni Joseph, sabi niya, ang ibig sabihin ng panaginip mo ay ikaw, pagkatapos ng ikatlong araw, ikaw ay babalik sa panunungkulan sa hari. Natuwa yung baker. Sabi niya,
Ayos yun, maganda interpretation. Ano ibig sabihin ng panaginip ko? Sabi po niya, ni Joseph sa kanya, ang ibig sabihin nun ay, sa ikatlong araw, bibitayin ka. No? Ikaw ay mamamatay. No? Ang pangit pala ng ibig sabihin. Yun na nga po, ikatlong araw. Tingnan niyo po yan. No? Tapos verse 21, ibinalik niya sa tungkulin ang tagapangasiwa ng mga inumin. Verse 22, ngunit, ipinabitay ang punong panadero. Natupad nga ang sinabi ni Jose sa dalawa. O, tingnan niyo po. Mga extra lang to sa kwento, extra lang sila. Di ba? Pero pag-isipan ninyo, bakit hindi yung panadero ang binuhay at yung cupbearer ang pinatay? Come on. Sa tingin nyo? Sa tingin nyo? O, siyempre, yung panadero nakaharap sa pugon. Yung cupbearer nakaharap lagi sa paraon. Right? Ano ibig sabihin nito? Koneksyon. Pakisabi na malakas, koneksyon. Ang Panginoon, kinokonek ka sa mga tao, ibinilalagay ka sa mga sitwasyon para mangyari ang maganda niyang plano sa buhay mo. Amen? Ibig sabihin na, talaga palang kumikilos ang Diyos. So yun po, kaya pala, ganun pala, may mga extra sa buhay, kala mo ganun-ganun lang, pero ito pala, may mga papel sila. May mga ginagawa ang Panginoon sa buhay natin. Kaya alam nyo, hindi nyo kinakailangan mag-manipulate, hindi mo kinakailangan gumawa ng kung ano-anong mga kwento, magsalita ng kung ano-ano, kasi po ang Panginoon kumikilos sa buhay po natin. Hindi ko rin sinabing wala kang gagawin. Ang sinabi ko lang, huwag kang mag-manipulate. Ibig sabihin, huwag kang gagawa ng masama. Gawin mo ang mabuti, pagkatiwala mo sa Panginoon yung buhay mo, gawin mo yung best mo, at ang Panginoon ang kikilos. Hindi mo kinakailangang manira ng iba para umangat, hindi mo kinakailangang i-manipulate to para na sa ganon, makita ka. Hindi po, kasi sabi nga po nila, kapag ang Diyos may plano sa'yo, siya mismo ang magre-recommend sa'yo. Hindi mo sabi nga na kapag ang Panginoon gusto kang dalhin sa ganito, ang Panginoon din mismo ang mag-i-endorse sa iyo. Siya ang kikilos sa iyo. Amen. Hello, amen po ba? No? Kasi nga po ang Diyos ay mayroong plano at ipinapatupad ito. Number three, God's purpose. We do not live by plight because of God's purpose. Pag-isabi po ng malakas, purpose. Tingnan nyo po ang Genesis 45, verse 4 to 5. Pakibasa ng malakas ito. So Joseph said to his brothers, "Come near to me, please." And they came near. Ano nangyari? Ayun na nga po, itong mga kapatid niya, bumibili ng pagkain nung una, hindi pa siya nagpakilala, kasi tinitest niya muna, inaalam niya, nagbago na ba itong mga to? Baka mamaya masama pa rin ang ugali. So, niisip niya kung tutulungan niya o hindi. Tapos nung makita niya, napatunayan ng magkakapatid base sa kanya naririnig at ipinakita na mga response sa kanya. Kasi siyempre naiintindihan niya yung kanilang usap. Di ba? Kunwari lang siyang hindi niya naiintindihan. So nakita niya, ay concern na sila sa tatay. Ayaw na nilang sumama pa ang loob ng tatay na si Jacob. Concern sila kay Bunso. Yung kapatid na sumunod kay Joseph, malaki na yung kanilang concern. Nagbago na yung mga kapatid ko. So bandang huli, ano ang ginawa ni Joseph? Sabi niya, lumapit kayo sa akin. And they came near. And he said, ano ang sabi niya? I am your brother Joseph, whom you have sold into Egypt. Tingnan niyo pong mabuti. Alam niyo, pag binasa niyo yung buong kwento, mararamdaman mo yung emosyon ng kwento na yan. No? Mararamdaman mo yung kanyang climax. Mararamdaman mo yung ganda ng plot. No? Pero hindi ito katang-isip lang, totoong nangyari sa buhay ng isang tao. Tapos yung nga po, ako yung binenta nyo sa Egypt. Verse 5, pakibasa. And now, do not be distressed or angry with yourselves because you sold me here. For God sent me before you to preserve life. Ano ang sabi niya? No? Huwag na kayong magalit, huwag na kayong mag-away-away, huwag na kayong magsisihan na ibinenta nyo ako rito kasi ang totoo, ipinadala ako ng Diyos dito. Wow. Pag nyo mabuti yung salitang purpose. Pag isabi ulit ng malakas, purpose. Sabi niya, yes, you sold me, but actually, God sent me. Ibinenta nyo ako, totoo,
Pero ang totoo rin ay ipinadala ako ng Diyos. Meron pa akong pinupuntahan sa Tugigaraw, sa Cagayan Province. At meron po kasi tayong network leader doon, isa sa mga pastor sa network natin, kilala ng iba, si Pastor Bishop Kenneth Cortez. Si Pastor Kenneth ay pastor ng isang malaking church, malaking grupo, ang dami nilang churches sa iba-ibang mga probinsya, sa Isabela, sa Cagayan, yung kanilang church, at sila mismo ginagalang ng mayor doon, ng mga matataas na opisyalis ng gobyerno diyan po sa Cagayan. Ano po? Bakit po? Kasi iba po talaga itong church po na ito, maliban po sa malaki po sila, influential. Ang ganda po ng kwento ng church na ito, no, sa Tugigaraw. Ganito po kasi yan. Yung tatay ni Pastor Kenneth, si Bishop Kenneth, patay na po yun, hindi ko na inabot, kinukwento lang nila sa akin, na ito pong si Bishop Kenneth, Bishop Cortez, ay kinidnap ng mga NPA. At dinala po sa bundok. At di ko na alam ko, nalimutan ko na kung gaano kahaba, pero ang alam ko, at least 1.5 year na andun po siya. Sa bundok, hawak siya ng mga NPA. Siyempre, yung mga anak, kawawa, yung magula, yung asawa, siyempre nag-aalala. Hanggang nga po sa dumating yung araw, umuwi na po si Bishop Cortez. At yun, nakasama na niya ulit ang kanyang pamilya. Tapos po, pagdating ng linggo, mag-church po sila. Yun po yung talagang first time na makasama niya ulit yung church. Pero alam niyo, nung Sanding yun, nagbabaan yung mga NPA sa bundok at umaten sa kanilang church. Alam niyo po kung bakit? Kasi po, habang bihag pala siya doon, wala siyang ginawa kundi mag-share ng gospel at i-Bible study po sila. Kaya po yung mga NPA, marami sa kanila nakakilala po sa Panginoon. No? Kaya po, nung mga panahon na una kong mamit tong mga grupong ito, yung mga pastor na to, tinuturo sa akin, pastor yan, dating NPA yan. No? Pero pastor na ngayon. Yung isa pa nga yata, commander yan dati. No? At ngayon ay pastor na, no? Pastor commander. No? So, ibig pong sabihin ay, grabe po yung ginawa po ng Panginoon. Kaya alam nyo, ang sabi ni Bishop Cortez, no? Akala nila kinidnap ako. Pero ang totoo, sinugo ako ng Diyos sa kanila. Amen? Kagaya nga po ng sabi ni Joseph, no? Kala nyo, binenta nyo ako. Pero ang totoo, pinadala talaga ako ng Diyos. Sinugo talaga ako ng Diyos dito. Akala nila, binubuli ka. Yun pala, binibuild up ka ng Diyos. Akala nila, busted ka. Yun pala, pinipreserve ka. No? Akala nila, iniiwan ka. Yun pala, inilalaan ka para sa best na iba. Akala nila, rejection, yun pala, redirection. Akala nila, setback, yun pala, set up. Akala nila ay akala nila ay epic fail. Yun pala ay mayroong perfect will. Akala nila you're finished. Yun pala, mayroong plot twist. Amen? Pag-isabi nga ng malakas, purpose. Mayroong purpose si Lord. Amen po ba, mga kapatid? Kasi nga po, walang imposible sa Panginoon. Right? At workout niya yung purpose niya sa ating mga buhay. Ngayon, tingnan niyo pong mabuti ito. Mahalagang maintindihan po natin na ang purpose po ng Diyos ay hindi lang yan lagi tungkol sa ating sarili. Kaya minsan, nangungwestiyon tayo, hindi natin maintindihan ano ang purpose kasi minsan nakatingin lang tayo sa sarili natin. So kung hindi natin makita yung buting idinulot nito sa atin, parang walang purpose. Diba? Pero pag sinabi pong purpose, lagi nating kailangang maintindihan na ang plano ng Diyos ay hindi lang para sa iyo, kundi para din sa mga tao sa paligid mo. Pwedeng ito ay para sa pamilya, pwedeng ito ay para sa ministry, basta para sa ibang mga tao. Kagaya ng nangyari kay Joseph, na yung nga ito ang nangyari sa kanya, pangit ang mga pinagdaanan niya, pero bandang huli, naging pagpapala siya sa napakaraming tao. Naging napabuti yung mga tao sa paligid niya. Bakit? Dahil yun ang purpose ng Diyos. Kaya pag pinag-uusapan ng purpose, wag lang nating tignan yung sarili natin. Tumingin tayo sa mga tao sa paligid natin. Kasi pag ang Diyos mayroong purpose, napakalawak. Hindi lang yan para sa iyo, ito rin ay para sa ibang tao.
Mas maiintindihan natin ang purpose kung maiintindihan natin na si Lord hindi lang concerned sa'yo, kundi concerned din siya sa ibang mga tao. Tingnan po ninyo ito. Last verse natin, Genesis 50 verse 20. Pakibasa ng malakas. As for you, you meant evil against me, but God meant it for good. Amen? No? Ano raw? No? As for you, you intended it for evil, but God intended it for good. Alang-alang sa mga tao. Kasi nga po, ganon ang purpose ng Diyos. Tumayo na po tayong lahat, mga kapatid. At pakisabi nga po ng malakas, not by plight, but by plot. Ano ulit? Pag sinabing plot, yung takbo ng kwento. Lahat tayo may kani-kanyang kwento ng buhay. Right? Yung iba po sa atin, ang kwento ng buhay natin, siguro angat. Yung iba po, parang nakakaranas tayo ng nagpaplato na buhay. Yung iba, pababa. No? Yung iba ay, nakita natin, may mga na-solve. Although, hindi po ibig sabihin na mayroong naayos, mayroong mga na-resolve. Ibig sabihin, tapos na ang kwento. Kasi po pwede po, na habang nabubuhay tayo sa ibabaw ng mundo, from time to time, may mga plight, may mga negative circumstances. Bahagi po talaga yan ng buhay. Kaya magandang maintindihan natin, ang Diyos ang may hawak ng kwento ng buhay ko. Mabubuhay ako nang may tiwala sa Panginoon. Mabubuhay ako na umaasa sa Diyos. Kasi alam nyo, if you live by plight, you will naturally be a loser. But if you live by plot, you will be a winner. Mas magiging matagumpay ka, mas magiging malakas ka, mas magiging peaceful ka, mas magiging ganado ka sa buhay, mas magiging pagpapala ka, mas mapapagpala ka pag tayo po pala nabuhay, na nagtitiwala na mayroong Diyos na marunong at mayroong Diyos na may hawak ng ating mga buhay. Kaya mahalagang matutunan natin, not by plight, but by plot. Because we know who holds our story. And we know, if we trust in God, we know how will this story end. Amen? Sabihin nga po natin ito sa Panginoon, i-declare po natin, Panginoon, nagtitiwala ako sa iyo mayroong tagumpay, sa iyo, Panginoon, mayroong magandang kwento ang aking buhay. Kasi alam ko, maganda ang ginagawa mo. Alam ko, mayroon kang purpose sa buhay ko. Sambahin po natin at kilalanin itong mga katotohanan ito sa harapan ng Panginoon.